Hello, 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 hello. Shout out sa lahat. Shout out sa mga nadadaanan nito. Shout out sa mga nakakapanood nito. At shout out sa lahat ng katulad ng kwento ng buhay ko. Siyempre, shout out muna sa mga taga-SSTV family. Hello sa inyong lahat mga anak. Siyempre, kay Naktisa Vargas, hello, shout out sa iyo Nak. At saka sa mga naggagandahan mong mga admin, hello, shout out sa inyong lahat. Siyempre kila Nakwapangs, Nakmay Bells, Nakmadkap at Nakniel. Hello sa inyo. Siyempre kay Nakbunso at Merns, Nakray. Shout out sa inyo. May kukwento ako sa inyo, pero wag niyo ako pagtatawanan na. Sa totoo lang tayo, ito ikukwento ko lang kung ano yung karanasan ko bilang mistress nung panahon na yon. Naranasan ko ang naging wala nang intro to. Naranasan ko ang naging isang kabit, kung tutuusin kabit sa Tagalog. Okay, diretso na to. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko masisi yung aking sarili kasi isa din ako sa nabulag, di ba? Nung nasa Taiwan ako, nagkaroon kami ng organization sa Taiwan kasi doon sa Taiwan mayroong kami doon na programang OFWs na sumasagip sa mga nangangailangan ng tulong, kaya nagkaroon kami ng organization sa panahon na yon. Isa ako sa naging presidente ng peaceful group. Maraming group ang aming mga binubuo. Okay. Ito totoong buhay ito ha. Totoong buhay ito nangyari sa akin. Hindi ko kinakahiya yun na nagmahal ako sa may asawa. Siyempre sa dami namin mga OFW, halo-halo, ganon. Nagkaroon ako ng bumuo ako ng isang team ng basketball na kalalakihan. Nung nakabuo ako ng grupo, basta nakalimutan ko na yung hindi ko lang makalimutan sa talagang magaling na 3 points, magti 3 points doon, si Ariel Malit na taga Pampanga. Basta marami akong hawak na mga kalalakihan, siyempre may mga asawa, siyempre mga yun, di ba? Minsan may dumating na isang lalaki. Totoo ito, nangyari ito sa buhay ko. Si Engineer June Pagirigan. May asawa siya, taga Baguio.
Kukwento ko ito dahil ito talaga nangyari sa buhay ko ito. Nagkaroon kami ng relasyon ni June. Siyempre, naniniwala ako naman. Kaya nga sabi ko, bakit kaya yung mga may asawa, pagka nasa ibang bansa, nagpapanggap na walang asawa? Itong June na to, nagpanggap na wala siyang asawa daw. Okay. Ako naman si tanga, naniwala. Kasi gwapo, matangkad. Totoo yan. Ako naman si Uto-Uto, pinatulan ko, minahal ko. Nagtagal yung relasyon namin doon sa Taiwan, no? Hanggang ganon, paulit-ulit, pagka kailangan ako doon sa organization, pupunta ako. Siyempre, marami akong member na kasama ko siya. Hanggang malapit na akong umuwi, magbakasyon, ganon din siya. Magbabakasyon din siya. No? Nung dumating yung oras na nauna siya magbakasyon, hindi siya umuwi sa kanila pala. Kasi ang tiwala ko ba yung wala talaga siyang asawa. Nauna siya umuwi sa pamilya ko. Tuwan-tuwa naman ako. Naniniwala naman ako talaga na wala siyang asawa kasi umuwi nga sa pamilya ko, di ba? Andun ang mga ate ko, tapos yung mga anak niya nandun. Tiwalang-tiwala naman ako. Siguro mga 1 buwan pa bago naman ako ang uuwi ng Pilipinas. Pagkatapos ng dumating yung ito is shortcut na lang natin, no? Kasi mahabang kwento yun. Ang mahirap nito, nangangati rin ang malalamunan ko eh. Dumating yung araw na umuwi na rin ako. Siyempre nandun, nadatnan ko sa bahay. Masaya, ganun. Kasi kala ko wala eh. Pero saglit lang. Aray ko, kung magkukwento ako naman, umuubo naman ako. Ano ba yan? Ngayon, dumating yung araw na nagkasama na kami, nakauwi na ako, no? Itong ate ko, magaling talaga manghuli. Meron yung mga niya sa amin noon, pwede kang gumawa ng kahit na maliit lang na negosyo mo. Sa madaling salita, gumawa ako ng restaurant doon sa niya, sa amin. Hanggang magkasama pa rin kami. Isang araw, naiwan niya yung pitakan niya. Hindi ko alam na naiwan niya yung pitakan niya. Itong ate ko pakialamera. Tinignan ng ate ko kung talaga bang wala siyang asawa. Nabisto si June. Meron pala siyang asawa. Kinausap ako ng ate ko. Sabi niya, yung kinakasama mo, may asawa pala. Nasa Baguio, sabi niya sa akin. Ay, sabi ko, ganun ba yun? Sabi ko. Ako kasi yung hindi ko ugali yung maghabol ako o ano man yan. Hindi ko yun ugali. Kasi sa akin maluwag ako eh. Hindi ako nagsiseryoso na, hindi ko talaga ipinasok sa puso ko yung pagmamahal, yung tinatawag na pag-ibig. Hindi talaga yun. Hindi yun uso sa akin. Yung
ipapasok ko sa puso ko buong buo, hindi. Sa totoo lang, no. Di nung kinuha ko yung niya, yung ID niya na married pala siya kay Jen. Yun. Kinausap ko siya. Sabi ko, meron ka palang asawa. Sabi kong ganun sa kanya. Ba't ka naglihim sa akin? Ba't di mo sinabi sa akin? Meron na pala akong sinasaktan na tao, sabi ko. Babae pa rin ang asawa mo. Ito siguro hindi kayo makapaniwala, pero lahat ng yan, alam nila sa amin at alam ng asawa niya. Hanggang ngayon, magkaibigan kami ni Jen Pagirigan, yung asawa niya. Teacher yun. Napakabait niyan. Tapos ngayon, hiniling ko kay Jun, sabi ko, baka pwedeng tawagan mo yung asawa mo, sabi ko. Kausapin ko, sabi kong ganun. Kakausapin ko siya, handa kitang ibalik sa kanya ng buong buo, sabi ko. Kasi hindi naman kita itatali. Total, may asawa ka, kailangan mo ka ko yung maging malaya sa piling ko, sabi ko. Hindi daw niya kaya kasi mahal daw niya ako. Hindi mo kaya? Imposible naman. Wala kaming anak. Siya may anak. May mga anak siya. Napaka-imposible naman yung hindi di ba? Sana, sorry Jun Pagirigan, ito kwento ko yung natin. Kung madaanan ka nitong ko na to sa inyo, Karen Pagirigan, sana salamat sa inyo. Kung mapanood nyo man ito sa YouTube, masaya ako nagkukwento nito dahil ito ang katotohanan, di ba? Ngayon, kinausap ko talaga si Jun. Sabi ko, kausapin mo si Jane kasi handa ako humarap sa kanya. Sasama ako sa inyo sa Baguio, sabi ko. At doon mismo, ibabalik kita sa asawa mo, sabi kong ganun kay Jun. Umiyak na hindi daw niya kaya. Hindi yun, mababaw na dahilan, di ba? Na hindi niya kaya. Kailangan harapin niya yung asawa niya. At haharapin ko, di ba? Ang sabi ng ate ko, umuwi kayo ng Baguio, pero tawagan niyo muna yung asawa niya. Sabi, tinawagan ko. Kinausap ko mismo. Sabi ko, Marge, sabi kong ganon. Pasensya ka na kasi hindi ko alam na asawa ka pala ni John, sabi ko. Nagpanggap siya na wala siyang asawa. Sabi kong ganon. Sabi naman niya sa akin, okay lang Marge, sabi niya, naintindihan kita, sabi niya. Sabi ko, gusto ko, punta ako sa bahay niyo, sama ako kay John, magsama kami dyan, pauwi dyan sa inyo, sa Baguio. Tapos ibabalik ko siya sa'yo ng buong buo, Marge, sabi ko. Sabi niya, okay Marge, sabi niya ganon. Ako naman, pumunta naman ako, talaga hindi ako natakot. Ano man mangyari, hindi ako natatakot, sabi ko. Pumunta ako, sumama ako. Eto na. Pagdating namin sa bahay nila, ganda yung salubong niya. Alam niyo, sa totoo lang, no, depende kasi sa atin yun Depende sa atin pakikisama o anong ugali ang ipapakita natin doon sa taong pinagkasalaan natin, di ba? Tao ako pumasok, tao siyang pinapasok ako, kaya nagpakatao talaga ako. Ngayon, unang araw pa lang, sinabi ko na sa kanya, hinarap ko silang dalawa. Sabi ko, pumunta ako dito sa inyo upang ibalik sa'yo ang asawa mo, sabi ko. Dahil ako, naintindihan kita at ayaw ko makapanakit ako ng tao, ng kapwa kong babae, sabi ko. Ito ka kung asawa mo, nagpanggap siya na wala siyang asawa. Kaya eto, nagpaloko naman ako, sabi ko. Pero okay lang. Pero yung mga bata, yung mga anak nila, ang pinakapanganay nila doon, si Karen. Sila Kevin. Basta nakalimutan basta si Karen lang ang hindi ko na kasi yun na ang medyo malaki-laki noon. Ngayon sabi ko, kung
pwede Marge, sabi ko, back and forth na lang ako uuwi sa amin. Total na isoli ko na sa'yo ng buong buo ang asawa mo, sabi ko. Sabi niya, Marge, please, sabi niya, huwag kang uuwi muna, sabi niya sa akin. Ipapamili muna kita. Kukuha kita ng mga fresh na gulay, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, masaya kami magkakasama. Pero, sinabihan ko si Jun, ito, naibalik kita sa asawa mo, pero wag mo na akong tatawagan, sabi ko. Dahil hindi na kita pwedeng tanggapin muli. Isinaulit kita ng mabuti, kaya dapat tanggapin mo yung pagsusoli ko sa'yo ng buong buo sa iyong pamilya, sabi ko. Doon natuwa. Doon talaga tuwan-tuwa noon si Jane. Hindi kayo makapaniwala, sa totoo lang ha. Pero nangyari ito sa totoong buhay ko. E di ngayon, siguro mga 1 linggo ako doon. Hindi naman kami na, kasi siyempre, sinuli ko na wala na kami siyempre, masaya yung nila, pagsasama nila. Sabi ko, sana wag nang masira pa uli, sabi ko. Ang mga kasama ko, yung mga anak nila, sila naman magkasama, mag-asawa, para makabawi man lang doon sa pagkakasala ng asawa niya, di ba? Di masaya kami, 1 linggo ako doon. Hanggang dumating na yung 1 linggo, tapos na ako doon. Pinasyal nila ako, kung saan-saan na kami nagpunta. Magkakasama kami. Pero ako doon sa mga bata, ayaw ko naman sumali na doon sa kanila kasi nga wala na yun sa akin. Hindi ko na feel yung masasaktan ako yung nagsisiros. Hindi, totoo lang. Hindi ako nagsisiros o wala ako nadamang pagsisiros sa pagsasama nila. Kasi tuwan-tuwa pa ako. Masaya ako kasi naging masaya si Jane dahil mas masakit siguro sa akin kung ipinagpatuloy ko o mangagaw pa ako o mas matapang pa ako doon sa original. Hindi. Masaya ako doon sa pagtanggap ng asawa niya, pagtanggap ni Jen sa akin kasi para kaming parang tinuring niya akong kapatid, bunsong kapatid niya. At pinapasalamatan niya ako. Ngayon, pinamili nila ako ng kung ano-ano na lang ang pinauwi sa akin. O di, eto na, umuwi na ako. Uwi na ako, no. Pero may pa ako noon, may restaurant pa ako noon. Ito na, tumawag na naman itong, hindi na si June ang tumawag, yung asawa ng babae. Yung si Jane na ang tumawag mismo sa akin. Sabi niya, Marge, sabi niya sa akin, ito ang saya talaga. Marge, sabi niya, gusto ko makadalaw sa inyo dyan, please, sabi niya. O di sabi ko, tao naman siya, o di, tinanggap niya ako noon. Di, sabi ko, o sige, punta ka dito, sabi ko, antayin kita. Alam nyo, sa totoo lang, pumunta siya sa amin, pero hindi na sumama si June. Kaming dalawa lang. Nagkukwentuhan kami. Minsan iinom kami sa isang na maglabasan kami ng loob, ng sama ng loob. Para kami magkapatid. Sa totoo lang yan. Kaya sabi niya, hanga ako sa'yo, sabi niya. Napakatapang mo para puntahan mo ako sa Baguio. Sabi niyang ganun. Sabi ko, hindi ako masamang tao, sabi ko. Kung ano yung pag-aari ng iba, pwede natin ibalik. Sabi kong ganun sa kanya. Doon talaga nauunawaan niya ako at naunawaan ko rin siya. Umiyak siya. Hanggang nag-iyakan kami. Sabi ko, sorry, pasensya ka na, nasaktan kita, pero hindi ko alam. Yung parang nagkukwentuhan kami na mga bata na may laruan na napunta sa iba na hindi alam kung kaninong may-ari, kung sinong may-ari. Pero ang saya talaga. Hanggang nalaman ng panganay, si Karen, umiyak si Karen sa akin. Hello Karen, sana mapanood nito na. Sabi niya, Mi, sana balik kami. Yung puso ko ba parang tinuring nila ako isang pamilya? Pero mga maliliit pa sila, mga bata pa sila noon, nung nandun ako, nung isinuli ko yung ama nila. Ngayon,
Pinagtagal ko rin yung yung si Jane sa bahay. Nagkasama kami kung ano-ano ang pinag-uusapan namin. Masaya kami. Hindi kami nag-away o hindi ko siya inaaway talaga. Hindi ko talaga siya inaaway. Ngayon, tawag naman yung asawa, si June. Kumusta daw yung asawa niya doon? Sabi ko, ligtas yung asawa mo, huwag ka mag-alala, sabi ko. Minahal din siya ng pamilya ko, si Jane. Talagang minahal din, yung tinuring din nilang mami, ganon. Kung saan kami pupunta, magkasama kami, nagkukwentuhan kami. Sabi ko, napakagaan ng kalooban ko doon kay Jane, sa totoo lang. Sabi niya sa akin, mabuti ikaw, sabi niya, Marge, matuto kang magbalik. Sabi ko, oo naman. Hindi naman ako yung tipo ng pag-aari ng iba, mas matapang pa ako sa'yo. Hindi ako yung ganun. Ayaw ko yung ganun. Kasi siyempre, hindi ko naman yung pag-aari Kaya yun, nung nag-alala siguro si June na baka kung anong gawin ko sa kanya, hindi ako ganun kasama. Sabi ko, nagsasaya pa kami dito. Kaya huwag ka mag-alala sa asawa mo. Walang mangyayaring masama sa asawa mo, sabi ko. Dahil tinanggap niyo rin ako nung nandyan ako sa Baguio. Sabi kong ganun. Kaya nangyari talaga ito. Ang sarap ng pakiramdam nang magsoli ka sa asawa ng may asawa. Sa totoo lang po, napakasarap po. Masarap yung pakiramdam ng may napasaya ka, na muntik na masira na pamilya, diba? Napakasarap. Kaya nung dumating na rin yung yung tamang pagbabalik niya sa Baguio na, inahatid ko na siya. Siyempre may iyakan, kasi siyempre yung mga bata na tinuring din siyang parang mami, ganon. Tablet. Grabe yung ubo ko. Tapos, ayun na nga. Pag uwi na, inayaan ko nang makauwi na rin kasi siyempre may mga bata pa, maliliit pa yung mga bata noon. Sabi ko, Marge, sabi ko, sabihan mo si John, sabi ko, na i-block o i-block niya ako kasi naka-block na ako at wag na niya ako tatawagan. Sabi kong ganon sa kanya. At kinausap ko naman si John. Sabi ko, please, sabi ko, paki-block mo na ako. Wag na wag mo na talaga akong tatawagan. Sabi ko, ayaw ko na. Kung tatawag yung si Jane at saka yung mga bata sa akin, tatanggapin ko. Pero pag once ikaw tumawag sa akin, sabi ko, hindi talaga kita tatanggapin. Hindi kita sasagutin, sabi ko. Tapos, sabi naman ni Jane sa akin, okay lang naman kasi magkakaibigan na lang tayo. Sabi ko, pero ayaw ko kasi ayaw ko nga. 'Di ba? Hindi maganda yung ibinalik muna tapos magkaroon pa kayo ng communication. Lalong masisira yung utak ng lalaki na 'di ba? Hindi makaka-move on yung lalaki. Samantala ako move on. Masayang-masaya ako. Sa totoo lang ito ha. Napakasaya ko nang isinuuli ko yan si June sa asawa niya. Masarap po ang magsoli nang hindi natin pag-aari. Na kahit gaano pa pagmamahal mo doon sa lalaki, kung alam mo na meron kang masasaktan, na alam mo may masasagasaan ka, wag nyo na po ipagpatuloy. At wag na po kayong mas matapang pa doon sa original. Kasi nanghihiram lang Nanghihiram lang tayo Yan nga ang payo ko. Minsan, pinayo ko yan sa mga sa mga nanghihiram lang, sa mga asawa,
matuto kayo magbalik ng hindi sa inyo. Kasi ginawa ko yan. Alam yan ang tigiroon sa amin. Kalugaran ko, alam na alam nila kung paano ang ginawa kong kabutihan pagbabalik doon sa hiniram ko na yon. Kaya walang makakaano sa amin kasi alam nila kung anong ugali meron ako. Kaya yung mga mistress dapat dyan, matuto po kayo magpakumbaba at wag pa kayo yung mang-aaway. Wag niyong awayin yung yung original kasi mahirap original yun eh. Ngayon, kung gusto nyo maghanap ng solo nyo, bitawan nyo yung tao, di ba? Mas mainam na bitawan nyo kaysa patuloy kayo sa hindi magandang relasyon. Yun lang naman inaano ko eh. Sana meron maging katulad ko na ganun, marunong magsoli. Hindi ko binubuhat ang sarili ko, pero yan ang totoo yan. Katotohanan lang ito nangyari sa buhay ko. Kahit pa naanakan kayo ng inyong kinakasama, na kung alam nyo naman na may asawa siya, isipin nyo po, babae rin siya. Babae din kayo. Mas masaya ang mabuhay nang wala kang sinasaktan tao. 'Di ba? Masarap po. Subukan nyo magsoli. Nang hindi inyo, maramdaman nyo sa puso nyo yung napakaluwag. Ang sarap damhin. Lalo na pag makita mo yung pamilya na tuwan-tuwa sa ginawa mo na pagsusoli, mas higit ang naramdaman mong kaligayahan na may napasayakan tao. Pero sa iba may nakikita ako, sila pa yung makipagsabunutan doon sa original. Hindi po maganda yung ganun, no? Nanghiram lang tayo. Hindi atin yun. Hindi natin pag-aari yun. O di ba? Hindi natin yung pag-aari. Kaya sana yung iba dyan, wag na kayo makipag-away doon sa original. Gayahin nyo ako. Harapin nyo yung original. Isoli nyo yung hiniram nyo. Dahil hindi nyo yung pag-aari. Di ba? Wag tayo maging sakim. Kung mahal mo ng isang tao, palayain mo. Diba? Palayain mo. Kung mahal mo talaga isang tao. Kasi kasakiman, yung malit ka na nga, ipaglalaban mo pa kamalian. Hindi maganda yung ganun. Ang tawag doon, sakim. Gusto mo masolo yung hindi naman sa'yo, diba? Diba nakakahiya yun? At least noon, ako, kahit naging kabit ako, pero masaya ako. Kasi buo ang kalooban ko na humarap sa asawa. Hindi naman ako sinaktan. Sa totoo lang, di ako sinaktan. Di niya ako pinagsalitaan ng kung ano-ano, hindi. Magkakaharap kami kumain. Kasi kung tao ka haharap doon sa tao ka rin nila igagalang. Ngayon kung magiging aso ka, magiging layon naman yung sa'yo, di ba? Baka mapatay ka pa. Ako hindi ako nag-isip na baka mapatay niya ako, hindi. Kasi may tiwala ako sa sarili ko. Naramdaman ko na hindi niya gagawin yun sa akin at alam ko, hindi niya kayang gawin sa akin yung mapatay niya ako o masabanutan ako o masaktan niya ako, hindi. Kasi alam ko kung paano makisama. Alam ko kung paano makiusap. Alam ko kung paano kung ibabalik sa kanya ang kanyang asawa. Nahiram ko lang. Ganon. Kaya yung mga napapanood natin na iba dyan na matapang pa sila sa original. Ano yun? Alalahanin nyo. Hindi kayo kasal. Original lang may karapatan. Na hindi tayo magiging matapang pa doon sa original. Sana maraming ganun, no? Di sana walang masirang pamilya. Diba? Total, hiniram mo. Ibalik mo na lang.
O di ba? Marami naman dyan, single, di ba? Ganun lang yun. Hindi naman mahirap ang magsoli eh. Hindi. Kung buo ang kalooban mo, kung ayaw mong may masagasaan ka, na pagdudusahan mo sa bandang huli, abay, marunong tayong magbalik. Huwag tayo maging makasarili, di ba? Mahirap yung makasarili. Totoo lang. Kaya pasalamat din ako dahil wala rin masabi si Jun sa akin noon. Nagpasalamat din. Kasi hindi ako naging sakim. Karapatan mo yan, kako. Karapatan kong isoli ka. Sa totoo lang yan. Sabi ng mga kaibigan ko noon, bakit sabi nila, ang ano mo naman, ang tigas naman ng puso mo, bakit ikaw mismo nagsoli? Sabi ko, karapatan kong isoli yun. At karapatan ng asawa niya na tanggapin muli. Kaya maganda rin yung ano ng asawa na si Jane kasi kahit na ng babae pero hindi niya talaga pinagsalitaan yung asawa niya. Kaya yung ganun. Naging masaya muli sila. Kasi yung asawa, kahit na nagkamali siya, tinanggap pa rin. Kasi asawa niya yun eh, lalaki naman yun eh. Walang mawawala doon sa lalaki, di ba? Kaya hanggang ngayon, naging masaya na sila. Ngayon, kaibigan ko yan si Karen, yung anak nilang pangalan dyan, sa Facebook. Sasabihin nila sa akin, May, musta ka na mami? Pasyalan mo naman kami mami. Sabi ko sa kananak, pagka may oras ako, siguro papasyalan ko sila pag magbakasyon din ako. Kasi mabait naman sila sa akin, wala naman akong pinakitang masama din sa kanila at ganun din nung pumunta yung mami nila doon sa amin, wala akong pinakitang masama doon. Kaya sana Jane, kung mapanood mo to, hello Marge, namiss kita sa totoo lang. Namiss ko kayong lahat, kung madaanan man kayo ng YouTube ko na to. Sana lagi niyong tatandaan na maganda yung ating resulta, di ba? Di ba, Marge? Buti nga yan eh. Di ba? Wala ako nasirang ano. Kaya hindi ako nakukonsensya o wala akong sakit na naramdaman na ano kasi buo yung kalooban ko, ganun. Siguro kung halimbawa lang, pinaalis ko si Jun sa amin tapos may sama ako ng loob, siguro ako rin ang mahihirapan nun. Pero hindi eh. Nilinis ko lang yung kalooban ko. Malinis ang aking puso nung isinoli ko si Jun Pagirikan. Taga Pangasinan po sila. At ang pamilya niya nasa Amerika po. Mga edukadang tao. Kaya siyempre, tayo naman pumasok tayo sa ano nilang ganon, kailangan natin maging tao rin. Hindi tayo bastos. Ganon lang naman yun. Ganon lang yun. Magiging sport ka lang. Biruin mo yun. Pagkasoli ko, tapos pinuntahan naman ako ng asawa niya sa amin, nagkasama kami para kami magkapatid. Kaya ang tawagan namin Marge. Hanggang ngayon, Marge pa rin kami. Pero, ayaw ko na talagang makipag-communicate kay Jun. Yun ang usapan. Usapan ay usapan. Ayaw ko yung babaliin mo yung usapan. Ayaw ko, kasi hindi ako yung taong bumabalik sa usapan. Kung ano ang pinagkasunduan, hanggang doon lang. Ako, hindi ko yun binabali. Kaya sinasabi ko noon kay Jun, wag na wag mong baliin ang pinagkasunduan natin. Kaya kung maari lang, wag na wag mo akong tatawagan muli. Okay, my son, I will come now. Okay, yala. Okay, bye. Kaya yun, dito nagtatapos na naman yung aking ano. Shout out sa inyong lahat, mga anak, sa mga madadaanan nito. Kung madaanan ka man o makita mo man ito, na Karen Pagirikan, Marge Jane, ito yung kwento natin na napakasaya. Hindi ko po ito makakalimutan, Marge. Tandaan nyo,
Pag may time ako, papasyalan ko mga bata. Malaki na mga apo natin, 'di ba? Malalaki na mga apo natin kay Karen. Maraming salamat sa inyong lahat mga anak. Bye-bye. Babus!